Ngayong umaga sa Pinoy MD, matinding pananakit ng balakang gaya ng naranasan ng aktres na si Angelica Panganiban, senyales na pala ng bone death. Ano nga ba ang avascular necrosis at sino ang pupwedeng magkaroon nito? Karoon ng isang time na talagang hindi na ako makalakad again. Sobra akong in pain, iyak ako ng iyak. Caught on cam, isang daga na uhaw at umiinom mismo diretso sa water dispenser? Ano ang peligrong dulot nito sa kalusugan? Kinilabutan ako kinilabutan talaga ako. But I'm worried kasi baka mamaya sa bahay namin, hindi namin alam, nangyayari din to. Influenza-like illness, papaano nga ba maiiwasan at lalabanan? Nilalagnat, may ubot sipon, nagsusuka, walang ganang kumain. Hindi ko na naman po alam po ano yung gagawin ko kasi bilang isang ina, bakit ganun? Kasi yung anak ko lagi na lang po may sakit. At isang 4 na taong gulang na bata, nakalunok ng 5 pisong barya. Ano ang dapat gawin sa mga ganitong aksidente? Good morning mga kapuso and welcome pong muli rito sa inyong pinagkakatiwalaang tahanan ng mga doktor ng bayan, ang Pinoy MD. Pero syempre bago ho ang lahat ng yan, makakasama muna natin ang ating resident obstetrician gynecologist na si Doc Q para sagutin ang inyong pong mga ipinadalang health-related questions. Kaya abangan po yan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Welcome back sa Pinoy MD. And as I mentioned, mga kapuso ngayong pong umaga, makakasama po natin ang ating resident obstetrician gynecologist na si Doc Q para sagutin ang mga ipinadala ninyong mga health-related questions. Kaya eto na siya, kinakapa ko in the flesh. Si Doc Q, good morning. Good morning, Con, at good morning sa ating mga kapuso na kasama natin ngayon. Pero una na kita, Connie, babatiin ko na sila ng maligayang Pasko. Yes, Merry Christmas. Yes. At lalong Merry ang Christmas kapag masagot mo yung unang tanong. At may din ang Christmas nila kung kasama nila tayo. At ang ating pong unang tanong, Doc, ano raw ba yung pupwedeng inumin para huminto yung kanyang mens? At ligtas ba daw ito? Ang tanong mula kay Rico A. Siguro si Rico, pinapatanong ng asawa niya. Oo, yes. Marami namang gamot dyan, Connie, no? Meron tayong mga tranexamic acid na pang-stop, pangpatigil ng pagdudugo ng isang babae o mapahina lang ang pagdudugo niya. Meron tayong mga anti-inflammatory drugs. Pero kasi, bago natin bibigay yan, kailan inaalam muna natin kung anong dahilan kung bakit malakas yung pagdudugo ng isang babae. No? Meron tayong mga organic at saka mga non-organic causes. May mga tumor sa loob ng uterus, pwedeng magkukos ng bleeding, mga polyps, no? Mga malignancies, kung may cancer doon sa lining ng matris niya, pwedeng ikakalakas din ng kanyang menstruation. O pwede ring mga endocrine problems, no? Kung may mga hyperthyroid, hypothyroid, nagkakaroon ng hormonal imbalance, o kung may ang problema mismo doon sa ovaryo, no? Nag-malfunction yung ovary, hindi nakakapag-produce ng progesterone, mas maraming estrogen, or vice versa. So, doon nagkakaroon ng problema sa pagre-regla. So, mayroon naman tayong maibibigay ng mga gamot Or dyan. baka, depende rin sa edad, baka naman perimenopausa. Pwede rin kasi during the perimenopause period or kahit sa mga adolescents na habang nag-a-adjust pa yung kanilang mga hormonal levels, pwede rin makakaroon ng abnormal uterine bleeding. I see. Alright. Pero maraming gamot. So magpakonsulta sila sa mga obstetrician gynecologist. Diba? Palagi natin in-emphasize, huwag mag-self-medicate. Yes, tama naman. Alright, ito naman sa susunod nating tanong. Posible raw ba na maging normal pa ang panganganak kung lumabas sa ultrasound na breech ang kanyang pagbubuntis, yung suhi na tinatawag, oo. ano? Una yung puwet o yung paa. no? Yes. Pero Ang depende ang yan. tanong na yan mula kay Ed Oo. S. Puro mga lalaki yung Puro mga nagtatanong, lalaki ha? nga Oo. nagtatanong. Pero depende kasi yan, Connie, kung ang pagkuha ng ultrasound ay nasa early part ng pregnancy kasi normally talagang umiikot yung baby kasi 'di ba maraming fluid doon, Right. so nakakaikot yung baby. Pero pag umabot yan sa 32 weeks, mga 8 months na pregnant yan at suhi pa rin, chances are hindi na yan talaga iikot, no? So kung first pregnancy niya yan, mas safe sa baby na cesarean section siya. Pero kung sa pangalawa, pangatlong pregnancy niya na, yan yung unang pagbubuntis niya, normal ang delivery. Ibig sabihin, na-test na yung pelvic capacity o di kaya hindi naman masyadong kalakihan yung baby, pwede namang i-attempt ng obstetrician na i-deliver siya by vaginal route. No? Ang indications kasi ng paggawa ng cesarean section sa breech presentation ay kung may fetal compromise na doon, medyo mahina na yung heartbeat ng baby, or talagang tumagal yung labor kasi malaki yung baby, pinilit na
hindi pa ilalabas sa puwerta, Or hindi lumabas. Or yung cord, kasi very common sa mga breech presentations, yung lumalabas yung cord, yung tinatawag natin cord prolapse, yun. Kung makita yun ng isang doktor at kahit wala pang problema sa baby, talagang isi-cesarean section na yun kasi it's an emergency. Ayun. Marami tayong naririnig, pati nga yung mga nakapulupot, Pwede rin. no? Pero yung pagpulupot kasi ng pusod sa leeg, pwede naman yan sa normal presentation. Ayan. Alright, naku, ang dami naming natutunan, as always. Pero, syempre, hindi pa rin nagtatapos ang pagsagot niya. Doc, sa lahat ng mga katanungang ipinadala niyo sa amin, makakasama pa rin po natin siya later on, kaya dyan lamang po kayo. And we're back dito pa rin po sa Pinoy MD at makakasama pa rin po natin para sagutin ang inyong mga ipinadalang health-related questions. Syempre, si Doc Q, no, ang ating pong obstetrician gynecologist. Kaya ito na ang next question, Doc. Normal lang daw ba kung 3 araw na siyang may discharge na dark o maitim pero wala naman daw amoy? Ang tanong mula kay Monk A. Tetch. Si Monk, lalaki na naman siguro EH, yan. oo. Normal lang yun, Connie, kasi pag may blackish na discharge ka after menstruation, ibig sabihin noon, ito yung blood na hindi ka agad lumabas. No? So pag nandoon naipon yan doon sa loob ng uterus, nakakaroon ng oxidation reaction, yung oxygen nagre-react doon sa blood, kaya magiging reddish-brown siya umpisa. And then pag hindi pa yun nailabas, magiging black na. So pag walang amoy naman, hindi yan problema. So that's okay. Alright, ito naman, lastly, Doc, no? Ang 14-year-old daw niyang anak ay nakakaranas ng pangangati sa private part niya. Ano daw kaya ang dahilan niyan at ano syempre yung mga pwedeng home remedies? Ang pinaka-common kasi dyan na factor or cause ng pangangati ng ari ng isang babae, lalo na sa mga kabataan, ay syempre yung hygiene. No? So kailangan maturuan sila ng tamang hygiene kung paano maghugas ng puwerta after ng urination, pag-ihi o after ng pagdumi. No? Pero may mga infections din. At that age kasi, syempre pubertal age yan eh. No? So pwede sila makakaroon ng mga hormonal imbalance na that will predispose them to some kinds of infection. Ito although hindi naman madalas nangyari, baka naman victim din siya ng sexual violence. Rin. No? So, kailangan tingnan din natin yung aspeto na yon. Kasi kung minsan, nahiya lang din, natatakot yung bata magsabi na may nangyari pala sa kanya. Ang pinakamabilis na paraan para ma-determine is of course, magpakonsulta po kayo sa pinakamalapit na doktor at pinagkakatiwalaan yung OB-GYN. Correct. O, yan. Thank you so very much, Doc. My pleasure. At thank you rin po sa lahat ng mga nagpadala ng inyong mga katanungan sa amin and sa pagtitiwala for the past 13 years, di ba? Tagal na natin. 13, ano? Yes. Pero syempre, kung may mga tanong pa ho kayo, naku, ipadala nyo lamang ho ang inyong mga questions sa aming Facebook page at baka of course, di ba? Question nyo na ang susunod naming masagot. Next week yan. Samantala, magbabalik pa rin po kami dito sa Pinoy MD. Sabi nga ni Manong Driver, Kuya, bayad. Uy, bali lang po. Bali lang po. pati sa mga tindahan, Bariyan niyo po. Hindi po, barya lang. Wala pang panukli. kahit saan man tayo mapunta, talaga namang mahalaga ang mga barya. Pero papaano kung ang baryang ginagamit natin sa araw-araw, aksidenteng malunok at bumara sa inyong lalamunan? Ang mga pangunang lunas sa mga ganitong insidente, abangan. Tanong-tanong ako sa mga doktor. Kamakailan lamang nag-post ng vlog ang aktres na si Angelica Panganiban tungkol sa kanyang kalusugan. Konting update lang. Kung nanonood kayo ng aming mga vlogs or medyo totoo kayo sa buhay-buhay namin, may mga iniinda akong sakit sa hips. Kapag nag-try ako maglakad, medyo wobbly yung pakiramdam. Ayon sa aktres, nakaranas daw siya ng pananakit ng balakang. Aray, okay. Aray. So, may sumakit na naman sa left part ng hips ko. So, ang akala ko, pinched nerve lang siya. Hanggang sa unti-unti itong lumala at hindi na siya makalakad. Nagkaroon ng isang time na talagang hindi na ako makalakad again. Sobra akong in pain, iyak ako ng iyak. Ang matinding pananakit ng balakang ng aktres, sintomas na pala ng So, nagpa-MRI ako and lumabas yung results ko na meron pala akong avascular necrosis. Medyo may pain.
Ano ang avascular necrosis? Gaano ito kadelikado kapag tumama sa iyo? At sino ang pupwedeng magkaroon nito? Gaya ni Angelica, 2020 nang makaranas din ng pananakit ng bewang at balakang ang 32 taong gulang na si Aiko. Nagsimula po yun pagkatapos ko pong manganak sa pangalawang anak ko po, yung bunso ko. Una po, kala ko po normal lang kasi 9 years po yung gap nila. So kala ko po normal lang yung pagsakit ng hip ko, sa puwetan. Ika-ika na ako maglakad. Tapos yung legs ko po, parang hindi na siya nagko-compress. Tapos hanggang sa doon na po sumasakit na. To the rescue raw ang pain reliever kay Aiko. Nagte-take na po ako ng pain reliever. Nawawala siya. Tapos hanggang sa dumalas na po, nagte-take na ako ng 2 to 3 times a day na pain reliever. Pero ang pangingirot ng bewang at balakang nagpabalik-balik. Kaya si Aiko agad nang nagpakonsulta. Nagpa-check up na ako sa ortho. Tapos tinry niya po ako magpa-rehab, baka daw po madaan sa physical therapy. Tapos dun po, hindi na po siya talaga nawala. Mas tumindi pa. Doon na ako nakaramdam talagang hindi na ako makabiling. Tapos hihiga na ako yung parang ayoko nang tumayo. Tapos tatayo ako, nagpapatulong na ako sa asawa at anak ko. Sa tindi ng sakit, si Aiko napilitang tumigil sa trabaho. Pero ang mas lalo raw niyang ikinalungkot, hindi niya naalagaan ang kanyang baby dahil dito. Tinamaan din ako ng anxiety. Siyempre, bagong panganak ako, so expected ko ako mag-aalaga. Kung ano yung ginawa ko sa panganay ko, ganun. Pero ilang buwan lang po, hindi ko na siya makarga. Kasi doon na nga sumasakit. Dahil dito, sumailalim siya sa laboratory procedures gaya ng X-ray and MRI o magnetic resonance imaging. Dito nakumpirma na mayroon siyang AVN o avascular necrosis o yung tinatawag na bone death. Avascular necrosis ay isang condition wherein nababawasan yung blood flow, yung blood supply sa isang buto. Particularly, most commonly sa hip joint, yung femoral head. Babae o lalaki, pwede magkaroon nito. Pero nakita sa mga pag-aaral, mas common ito sa mga lalaki. Basically, dahil sa high-risk behavior ng mga lalaki. Sino nga ba ang pupwedeng magkaroon nito? Ayon sa eksperto, posibleng nasa lahi raw ito. Posible ring magkaroon ng AVN yung mga nakaranas ng injury o trauma sa katawan. Nakakaapekto rin daw ang lifestyle ng isang tao gaya ng sobra-sobrang pag-inom ng alak o paninigarilyo. Pero Doc, sa kaso ni Aiko, totoo bang pupwede ring makuha ang AVN kapag nagbubuntis ang isang babae? Yung pagbubuntis, marami kasing nangyayaring hormonal changes sa isang babae. Pwede rin nagkakaroon din ng high stresses sa different joints of the body, particularly sa hip joints. Okay? And theoretically, this can lead to avascular necrosis. However, it's very rare. Usually, around mga 40 cases lang ang na-report worldwide. Yung mga patients na buntis na nagkakaroon ng AVN, most of them may underlying causes pa na iba. Okay? May iba pang underlying diseases. Sa kaso raw ni Aiko, posibleng epekto ng steroids para sa sakit ng lupus ang bone death. Sabi po ng Roma ko, parang masyado pang maaga para masira yung bones ko. Kasi nga po, mababa lang naman po yung steroid ko. 15, 10, naglalaro lang po doon. Tapos nag-under remission naman po ako. So, nagulat siya. Pero ang pinaka-main reason po talaga is long-term use of steroid po talaga. Pero ang tanong, Doc, totoo ba na ang steroid ay posibleng pagmulan ng pagkakaroon ng AVN? Kapag nagtitake ka ng steroid ng matagal, pwede ito mag-lead sa pagbawas ng pagdaloy ng dugo sa buto, particularly sa femoral head. Dahil malala na ang kondisyon ni Aiko, sumailalim ito sa tinatawag na joint replacement o joint arthroplasty, kung saan ang butong nasira sa kanyang bewang ay pinalitan ng ceramic. Hindi ko na po talaga kaya kasi yung paglalakad ko, ika-ika na. Totally
lost na po yung cartilage ng mga hips ko. So, kailangan niya na po talagang total replacement. I think it's better to discuss also yung staging, no, of the disease ng AVN. Okay? And yung staging, this will be based on imaging studies. You have your X-rays, MRI, no, which will be done upon consultation with the specialist. Okay? So once you're diagnosed to have AVN based on these images, doon malalaman kung anong stage. If you fall in an earlier stage, ang recommended is more conservative treatment. However, if you fall under the later stages na, no, of the disease, ang recommended na is actually joint replacement or yung tinatawag natin na joint arthroplasty. Okay? So for the hip, ang ginagawa doon is total hip arthroplasty. Pinapalitan na yung joint. Matapos ang operasyon, nawala na ang pananakit sa bewang at balakang ni Aiko. At ang mahalaga, maayos na siyang nakakagalaw at naalagaan na rin niya ang mga anak. Ngayon po, masasabi kong 90% po talaga. Halos lahat naman po, yun po, pwede naman na daw pong gawin. Paalala ni Doc para makaiwas sa AVN, You need to avoid yung pag-take lang ng steroid na gamot. Baka na-advise lang ng kaibigan, na-advise lang kung sino man. Dapat iwasan natin yun, no? Kasi hindi yan safe para sa katawan, syempre para sa bones. Okay? That's number one. Number two, syempre dapat mag-iingat sa kung tayo biyahero, nagda-drive. Okay? Kasi ito yung mga high-impact activities. Dapat mag-exercise. Okay? Kailangan palakasin natin yung muscles surrounding the joints. Okay? Malakas dapat yung mga muscles natin. Sa ganun, mas stable yung joint and hindi may stress na mabuti yung mga buto natin. pangalagaan ang mga buto-buto, gumalaw-galaw at mag-ehersisyo. At kung magkaproblema, agad magpakonsulta sa eksperto para hindi na mauwi sa mas malalang kondisyon. Lagnat, sipon, at ubo. Karaniwang trangkaso lang ba? O senyales na ng mas malalang kondisyon? Kinumpirma ng Health Department na dumami ang malatrangkasong sakit sa bansa. Binabantayan ngayon ng Department of Health ang napaulat na pagtaas ng kaso ng pneumonia sa Philippine General Hospital. Ayon sa Department of Health ngayong Disyembre 2023, halos 200,000 kaso na ang tinamaan ng influenza-like illness sa bansa. Halos 50% ang itinaas nito kumpara noong nakaraang taon sa parehong panahon. Nilalagnat, may ubot sipon, nagsusuka, walang ganang kumain. Hindi ko na naman po alam po ano yung gagawin ko kasi bilang isang ina, bakit ganun? Kasi yung anak ko lagi na lang po may sakit. Ganitong panahon ng taglamig at may pabugsong-bugsong pag-ulan, maaari itong makadulot ng mataas na pagkalat ng mga viruses. papaano nga ba makaiiwas sa hagupit na dala ng sakit? Pag-usapan natin yan. Sa pabago-bagong panahon, naging pasulput-sulpot ang malatrangkasong sakit ng 6 taong gulang na si Princess. Akala ko po nung una is pangkaraniwan lang po na ubot sipon, sabi po sa hospital. Nag-decide pa po ang doktor na kailangan niya po talagang i-confine. Ayon sa pulmonologist na si Dr. Edwin Marvin Hilario, maaring tumagal ang buhay ng viruses sa hangin up to 48 hours. Pag malamig po yung panahon, mas tumatagal po talaga yung lifespan nila. Hindi po sila basta-basta namamatay. So kaya nga po kapag malamig na panahon, doon niyo po napapansin na mas tumataas po yung kaso po ng mga viral infection po. Bukod pa po dyan, pag malamig po yung panahon, syempre mas mahina yung katawan natin. Ayon sa World Health Organization, ang influenza-like illness ay isang uri ng acute respiratory infection. Influenza has made a resurgence with seasonal epidemics with significant health impact in certain regions. The concurrent circulation of numerous respiratory viruses poses a challenge for health authorities worldwide. Ayon sa WHO, tulad ng ibang respiratory infection, ilan sa sintomas nito ay lagnat at ubo na posibleng tumagal ng 10 araw.
flu, ito po yung mga nagkakaroon tayo ng lagnat, sumasakit yung katawan natin, yun yung bagsak na bagsak yung katawan mo. Gusto mo nalang magpahinga kasi pagod ka. Ayon kay Dr. Hilario, posible rin daw itong may kasamang sipon, pagsakit ng katawan, pagtatae, at pagsusuka. Ang temperature po niya, ma'am, inabot po ng 38 degrees. Ngayon po, mataas yung lagnat. Susunod po, ma'am, bababa siya ng konti. Pag ganun-ganun po, mawawala po, tapos babalik po. Inaabot po, ma'am, ng 1 week, minsan po 2 weeks. Dahil sa pabalik-balik na trangkaso, namayat ang bata. After a month, gagaling po siya, pero sumunod po, babalik na naman. Lord, bakit po ganun na sakitin yung anak ko? Kailangan kong gawin po talaga na ipagamot siya kahit wala po kaming pera. Nakitaan na mayroong systemic viral illness si Princess base sa kanyang x-ray results. Isang collective na kabuoang klaseng sakit na maaari pong marami yung mga organism na maging dahilan kung bakit po kayo nagkakaroon ng ganitong problema. Ayon kay Doc, maaari man itong gumaling ng kusa, dapat pa rin maging alisto sa mga sintomas. Pag viral infection, typically mga mild lang po ito, mga clear lang po yung sipon, puti lang yung sipon. Paalala ni Doc, kung higit 2 linggo na ang ubo, dapat nang magpakonsulta sa doktor. We have to check kung may bacterial infection po ba kayo, baka may TB po. Gaya ng anumang sakit, mas at risk ang mga bata at senior citizen sa malatrangkasong sakit na ito. Immune system ng mga bata, hindi pa ganun ka fully developed. Nag-uumpisa pa lang silang maka-encounter ng mga bagong viruses, so mabilis silang mahawa talaga. Wala pa masyadong karanasan, parang experience na lumaban sa mga infection. Kaya mas mabilis silang tamaan. Senior naman, o matatanda na yung mga pasyente, sila naman yung mga mahihina na yung katawan nila. Mahina na yung immune system ng katawan nila. Kapag natamaan sila ng klaseng infection, mas nagkakaroon po sila ng sintomas o nung infection talaga as compared dun sa regular na tao na malakas po yung katawan, wala pong mga ibang sakit. Pero huwag mag-alala dahil ang sikreto para makaiwas sa sakit ayon kay Doc, mapanatiling malusog ang pangangatawan. Kain po ng masustansyang pagkain, pag-ehersisyo, ito po yung mga ways na lalakas po yung katawan natin, makaiwas tayo sa sakit po. Dapat maghugas parati ng kamay. Mag-cover ng bibig at ng ilong kapag bumabahing o umuubo. Maaari ding makipag-ugnayan sa local health center para sa libreng flu vaccine. Hindi pa naman po huli ang lahat para magpabakuna kasi year-round po ang pababakuna natin laban sa flu. Except sa mga bata na younger than 6 months. Health is wealth, ika nga. Iwas sakit ngayong panahon ng trangkaso para iwas sakit din sa bulsa. At higit sa lahat, iwas sa peligro. Sa unang tingin, mapapangiti ka sa CCTV video na ito, kung saan ang daga tila yata nauhaw at dumiretso sa water dispenser para uminom. Pero kung tutuusin, may health concern ang ganitong pangyayari. Kinilabutan ako kinalabutan talaga ako. But I'm worried kasi baka mamaya sa bahay namin, hindi namin alam, nangyayari din to. Kaligtasan ng mga bata, yun lang po ang inaano ko dito. Kasi ang hirap po kasi baka magkasakit sila. Ano nga ba ang peligrong dala kapag makainom o makakain ng pagkain na kontaminado ng daga? Trending online ang wais na dagang ito na nakuna ng CCTV na pasimpleng pumuslit at uminom mismo sa isang office water dispenser. Matalino yung daga, naghanap talaga siya ng water source. So usually ang alam natin kapag kailangan nila ng water, nag-aano lang sila sa mga basins, mga ganun. Pero kung may makita silang ibang source, pwede nila lang kunin yung mga source ng for their food, for their water. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Kimberly Lee, ang daga may dalang peligro. Posible kasi itong may dalang sakit na kung tawagin ay zoonotic disease, kung saan ang impeksyon ay pupwedeng kumalat mula sa hayop papunta sa tao. Contaminated food or drink with rats,
Kasama doon yung mga typical yung sa Pilipinas, leptospirosis, and mga salmonella, including 9 typhoid or typhoid fever, pwedeng kasama sa mga contamination ng daga. Maari daw kasing makuha ang iba't ibang uri ng bakterya sa daga, gaya ng leptospirosis na pwedeng makuha mula sa ihi. Sa mga daga, usually kapag ihi, yun yung mas alam natin, yung sa leptospirosis. So yun yung kapag nadadapuan yung kapag may sugat, lilinisan ka agad yung sugat. Posibleng may dalang salmonella naman kung sa dumi. Sa dumi naman ng daga, dun po lalabas yung mga pwedeng ibang bakterya, including mga salmonella or pwedeng ibang bakterya na pwedeng makakos ng pagtatae or paglalagnat sa atin. Ang sakit mula sa daga, posibleng magdulot ng pagtatae, pagsusuka, lagnat, sakit sa kasukasuan at paninilaw ng balat. Paalala ni Doc, kung maaktuhan ang daga gaya sa video, agad na itapon ang pagkain o inuming kontaminado. Hindi na syempre kainin yung food na alam nilang contaminated and liligpitin nila. And sa person naman, it's more for monitoring. So babantayan ng kahit anong sintomas, katulad ng paglalagnat, pagsusuka, pagtatae, or minsan paninilaw, sakit sa kasukasuan, kasama po yung mga sa babantayan. Para maiwasan ang ganitong pangyayari, mayroong mga water dispensers na may takip ang kuhaan ng tubig. Para naman masiguro na malinis ang kakainin, siguraduhing nahugasan ito ng maigi. Panatilihin ding malinis ang paligid o di kay magkaroon ng buwan ng pest control. Kung madumi yung paligid, especially kung nakakita na tayo ng dumi ng daga sa paligid, and kunyari kung naka-plastic, kung may mga kagat ng daga, yung mga containers, make sure lang po na malinis yung paligid na paglalagyan ng pagkain or inumin. Huwag pa kasi siguro dahil ang sakit po pwedeng sumulpot kahit sa ang sulok. Kaya siguraduhing malinis ang paligid para iwas sa daga at iwas din sa sakit. Sa Caubian Islands, Lapu-Lapu City, Cebu, isang 4 na taong gulang na bata ang nakalunok ng 5 pisong barya na bumara sa kanyang lalamunan. Ayon sa ulat ng Regional TV ng GMA, binigyan daw ng kanyang ina ang bata ng 5 piso. Hanggang sa napansin itong naduduwal ito. Inakala raw nila na dahil lamang ito sa jelly na kinain ng bata. Patuloy itong nagsuka at nanakit ang lalamunan. Nang dinala sa ospital at sumailalim sa x-ray, dito na lumitaw ang baryang nakabara sa kanyang lalamunan. Ayon sa ina, kinakailangang sumailalim sa operasyon ang kanyang anak para tanggalin ang nakabarang barya sa lalamunan. Ayon sa Eyes, Ears, Nose and Throat o EENT specialist na si Doc Janina Escalderon, delikado raw kung may bumarang foreign objects o anumang bagay sa ating lalamunan. Siyempre, nakalunok po siya ng foreign body, magkakaroon po tayo ng allergic reaction such as rashes, erythema, or pangangati po sa buong katawan. So, ingesting a coin, hindi naman siya ganun ka life-threatening. Not unless, syempre, nandun po siya sa daanan ng hangin at hirap pong huminga yung pasyente. Ang kagandahan ng coin ngayon is, it's not made of nickel. So, nickel kasi is one of the substances na ayaw natin malunok kasi corrosive po ito. Pwede kasing makaramdam po yung pasyente ng chest pain, fever, or pagbilis ng paghinga. Kapag nangyari po yun, ibig sabihin po nun, one of the things na nalunok po ng pasyente ay medyo sharp or matulis. So baka po na-perforate na po ang esophagus at ang tawag po natin doon ay mediastinitis. So these are life-threatening condition and kailangan po talaga ma-admit yung pasyente. Pero ano nga ba ang dapat gawin kung aksidenteng makalunok ng barya? Pag hindi ako makahinga, siyempre diretso ka na sa ospital. Pero naalala ko yung pamangkin ko dati, nakalunok din ng ganon. Pinainom siya ng gatas, tapos saka sila dumiretso sa ospital. Subukan kumain ng saging. Solid kasi yun eh, baka madala. Baka makitulak pa pababa. May dudumi. Pagka hindi makakuha sa saging, pupunta na ako ng doktor. Sigaw po ng Darna. Hindi, hihingi din po ng tulong. Tapos, papa-ospital. Hindi ng tulong, but if wala, siguro
siguro initial reaction is pipilitin kong maubo until maalis siya. Kung kaya lang naman. Siguro sir, patingin na kagad ako sa doktor. Kasi para malaman kung anong magiging sitwasyon doon sa loob. Kung anong pwedeng maging gawin. Para magabayan tayo sa ganitong aksidente, we got you! Ito ang pangunang lunas ayon mismo kay Doc. Una, suriin ang paghinga ng pasyente. Nakatutulong daw ito para malaman kung nasa ang parte ng lalamunan ang barya o ibang foreign body. Hirap po ba huminga? Kasi those signs will help us to know kung saan ba talaga naka-lodge yung foreign body or yung barya po. Kasi kung pangit po ang hinga niya, katulad po ng may tunog, tawag po natin doon ay stridor, ibig sabihin po nasa daanan po ng hangin or ng airway. Kapag po naglalaway naman po ang pasyente, ibig sabihin po niyan most probably nandun po sa daanan po ng pagkain or tinatawag po nating esophagus. Mahalagang paalala, huwag daw pakainin o painumin ang pasyente kapag nakalunok ng mga foreign body para maiwasang umusog ito sa mga makikitid na bahagi ng katawan. Huwag po natin bibigyan ng anything na kakainin or iinumin kasi po this can push down the foreign body sa mas pangit po na lugar. So, intayin po natin na mag-stabilize yung pasyente. Huwag pong pahigain, paupuin lang po muna. Kung nakararanas ang pasyente ng paninikip ng dibdib, agad gawin ang Heimlich maneuver. The best way is, of course, to recall. As much as possible, try niyo pong i-recall ano po yung substance na nainom or nakain. And then pangalawa po, first aid, yung Heimlich maneuver po, sa gitna po, and then papatungan niyo po nung kanang kamay po ninyo na nakadiretso lang. Tapos as the patient to yuko, and then magpupush po tayo na medyo mas malakas. So hanggang sa maging komportable po yung pasyente. Pero Doc, papaano kung nagkataong walang kasama ang pasyente? So kapag kayo naman po mismo ang nakaranas ng pag-choking at wala po kayong kasama, important, alam niyo po itong self-Heimlich maneuver. So kuha po kayo ng isang medyo malaking object sa harap po ninyo, lean towards it, and then push po. As in talagang naglalagay po kayo ng full effort po to really get the foreign object na ma-dislodge po palabas po sa bibig po natin. So malakas po yun. Tapos yun po, kapag natanggal po yung object, okay na po tayo. At para sa mga baby na aksidenteng nakalunok, ito ang dapat ninyong tandaan, mga mommies and daddies. Kapag meron po kayong sanggol na nagduduwal po, ang gagawin nyo po ay nakadapa po yung sanggol. So, ang mukha po ay nakaharap sa sahig. Hawak po dito sa ilalim. At gently, magtatap-tap lang po tayo para lumabas po yung object na naka-obstruct po doon sa daanan po ng pagkain. Payo pa rin ni Doc, kung hindi sigurado, itakbo agad ang pasyente sa pinakamalapit na ospital. So in times na, let's say, nakalunok po ng foreign body at hindi natin alam or hindi natin na-witness kung ano po yung foreign body, at dalhin na po sa pinakamalapit na emergency room. At huling paalala, maging maingat sa mga isusubo, lalo na sa mga bata. Make sure na lahat ng maliliit na substances ay hindi po readily accessible sa ating baby. Remember, yung airway ng ating baby ay kasing laki lang po ng isang daliri or ating pinky finger. So if you think that the substance is bigger than your pinky finger, huwag nyo na po siyang ibigay sa ating baby. Mahalaga ang maging maalam, mga kapuso, lalo na sa mga usaping kaligtasan at kalusugan. Alamin ang Pangunang Lunas para lagi tayong handa anumang oras. Samantala, nakaisang oras na naman po tayo mga kapuso. Salamat po sa lahat ng mga tumutok sa amin. And sana po may natutunan kayo muli this morning. Of course, ako marami ako natututunan din di ba? Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkikita-kita po tayo muli. 6 to 7 in the morning. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Connie Season, nagpapaalala na isa lamang ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan, ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. Pinoy MD, tandaan, lahat ng kalusugan.